Hi, welcome back to my channel. Ang nagbibidio. Gumagawa nga ako tutorial tungkol sa iba't ibang uri ng natural na halamang gamot. Nag-vlogs din ako ng iba't ibang uri ng natural na halamang gamot. Kung bago lang po kayo dito sa channel ko, pwede po bang pakihingi ng konting tulong, paki-subscribe po. Paki-likes naman po yun, paki-share po sa friends and family kung gusto itong ginagawa ko tutorial pag sa iba't ibang uri ng natural na halamang gamot. Bali, sa panahon po ngayon, di ba, summer, uso yung mga sakit-sakit sa balat ngayon. Mapa sa province o mapa sa Maynila itong tutorial ko sa inyo. Kasama sa province, kasama yan sa lungsod o sa Manila. Tips number 1, kaya palaging makati yung balat mo. Unang-una, lalo na kung pagising mo sa umaga, baka yung tinutulugan mo na kagaya ng bed, matagal mo nang hindi pinapalitan yung cover niyan. Kasi kung nakahubad ka, natutulog ka, lalo ngayon sa summer, may initin panahon, siyempre mga kati-kati o mga dumi-dumi niyan, pupunta sa likod mo, magkakaroon ka ng pangangati. Siyempre kakamutin mo, masisira yung balat mo, kamot ka ng kamot. Kasi madumi nga yung bed or cover ng bed mo. Kailangan palagi mo yung labhan. Twice a week. Or kung madumi na, kahit wala pang twice a week, labhan mo na. Lalo na kung summer, madikit yung alikabok ngayon, dumi. Yan. Tips number 2, nangangati-ngati yung balat mo, baka yan loob ng bahay mo ay madumi o puro alikabok. Yung mga kagaya ng mga ginagamit mo, kagaya ng unan, hindi mo rin papalitan yung cover ng unan mo. Yung kumot mo, hindi mo nalalaban. Ilang linggo na, hindi mo pa nalalaban. Siyempre, yung mga dumi-dumi yan, nandun, tapos matutulog ka nga, nakahubad, o kahit hindi ka hubad. Kaya, papangatihin yung balat mo, kaya sa mo yung labahan yung kumot mo o yung cover ng unan mo. Ayan. Lalo ngayong summer, madikit ang alikabok. Tips number 3, kaya pinapangati yung balat mo, baka ikaw ay may allergy sa balat na kontra or bawal sa balat mo yung kinakain. For example, allergy ka pala sa hipon o extreme, o allergy ka sa mga alimango, allergy ka sa pusik, allergy ka sa isda o sa fish, or allergy ka sa mga itlog ng pugo, itlog ng manok, itlog ng bibi, mga balot, or allergy ka sa mga karni, may mga ganyang balat. Kaya ikaw ay sa tuwing kakain ka or yung ulam mo, napapansin mo, pinapangati ka ng todo. Iwasan mo kung pinapangati ka ng todo kasi yan nga ang mga pagkain na yan, bawal sa iyo, allergy yung balat mo. Yan yung tips number 3. Tips number 4, kaya palagi kang pinapangati, baka hindi ka naliligo araw-araw. Siyempre, kapag hindi ka naliligo araw-araw, yung balat mo ay palaging makati, palaging daming alikabok, kaya kamot ka ng kamot. Kasi sira mo yung balat mo. Tips number 5, kaya ikaw ay pinapangati, kung ikaw ay nasa province, kung saan ka sumusuot na damuhan, kagaya ng pumupunta ka sa mga gubat. Siyempre sa gubat may mga lipang karabaw dyan, may mga gilik ng kawayan, may mga hayop na makati, kagaya ng basoy o mga magigilik na halaman. Kapag dumait sa balat mo yan, papangating ka. Tips number 6, ito ay sa province pa rin, kagaya ng mga ubi, makatiyan, kapag dumaan yung balat mo, lalo na kung ubad ka. Yung mga matatalas na damo nga, ubi, lalo na kung yung, alam niyo yung ng ubi, yung laman ng ubi, tapos yung dikit sa katawan mo, gabi, makatiyan. Yan, papangatin yung balat mo, huwag mong kamutin kapag may ganyan. Alam niyo kung anong gamot yan, mantika lang yan. Punasan niyo ng mantika, tapos maligam-gam na tubig. Maalis yan ng 50% yung pangangatin niyo. Yan, tips number 6. Tips number 7, kaya ikaw ay pinapangati, maaring yung damit mo na sinuot, araw-araw mo na sinusuot, isang linggo na hindi mo pinapalitan. Siyempre yung dumi niyan, galing ka sa labas, andun pa rin alikabok. Tapos napupunta ka sa medyo may basura, yung mga sari-saring amoy o usok ng sasakyan, dumi ng lansangan, dumi ng mga basura na pupunta sa damit mo, mga pagkain na natatapos, tapos araw-araw na sinusuot. Siyempre makati na yan. Lalo kang papangapihin, ma-allergy ka o makakuha ka ng sakit kapag ganyan araw-araw.
sinusuot mo yung damit na sinusuot mo everyday. Hindi mo siya pinapalitan araw-araw. Compare ba yung araw-araw na suot mo tapos isang linggo mo na hindi nilalabahan. Yan yung tips number 6. 7. Tips number 8. Kaya ikaw ay pinapangati. Maaring yung mga iniinom yung alak, baka mayroong allergy naman. Or yung mga iniinom mo na kape, may lahok na allergy, kagaya ng kumain ka ng milk tea, baka may allergy. Yung alak, may nalahok ka ng allergy. Yung tubig, nalahokan din ng mga allergy. Siyempre, tatangapihin ka niyan kung may mga allergy yung mga pagkain na kain mo o nainom mo. Kasi may mga tao nga na allergy sa pagkain inumin. Yun yung tips number 8. Ito po yung trip ko ha. Last trip ko ito ha. Except sa tips number 8. Siyempre nga. Yung mga pagkain na allergen, sasabihin ko sa inyo kapag may allergy kayo, huwag na huwag nyo kakainin. Egg. Kahit anong uri ng itlog, huwag kayong kakain kapag may allergy kayo. Fish. Kahit anong uri ng fish, huwag kayo kakain ng fish kahit kung may allergy kayo. Milk. Huwag kayo inom ng milk kapag kayo ay may allergy. Or nuts. Kahit anong uri na nuts, huwag kayong kakain ng nuts kapag may allergy kayo. Yan po yung mga allergy na or flour. Kagaya ng flour. Ano ba yung flour? Harina, mga tinapay o bread, donut. Huwag muna kayong kakain kapag may allergy kayo. Kasi kabilang yung pagkain na yan sa allergy na, may allergy na pagkain. Seafoods. Sabi ko na yung isda, sari-sari, lahat ng nakapalob sa seafoods. Huwag muna kayong kakain kapag may allergy kayo. Yun yung tips number 8. Okay? Sana po na po mga kami mga allergy at nangangapi-ngapi. Yan po yung payo ko sa inyo. Tuwing summer, maligo kayo everyday. O kung kinakailangan, maligo kayo ng 3 times a day para iwas na rin na stroke. Kung mura naman yung tubig sa inyo, may libre kayo yung tubig dyan sa sapa na malinis sa ilog o sa dagat. Maligo po kayo everyday. Yan yung tips number 8 tungkol sa pangangapi o iba't ibang uri ng pangangapi o allergen kayo sa balat ninyo. Okay? Thank you for watching. I will really subscribe and likes. Bye-bye.